Kumusta mga kasaliksik? Ang desisyon ng Estados Unidos na alisin ang mga restriksyon sa paggamit ng ATACMS missiles ay naging isang mahalagang pagbabago sa mga opensibang cross-border ng Ukraine laban sa Russia. Sa pagbabagong ito, agad na pinuntirya ng mga Ukrainian ang lungsod ng Bryansk sa Russia, kung saan matagumpay nilang winasak ang isang arsenal ng kalaban. Ang pagsalakay na ito, na naganap sa madaling araw, ay nagsilbing simula ng isang matinding kampanya ng malalalim na pag-atake laban sa mga puwersang Ruso. Ang mga infrastruktura ng command at supply sa Kursk Oblast, isang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Russia, ay naging pangunahing target. Matapos ang matagumpay na operasyon sa Bryansk, inilunsad ng hukbong Ukrainian ang kanilang matinding opensiba sa Kursk gamit ang mga Storm Shadow long-range missiles na ibinigay ng United Kingdom. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Kremlin at pati na rin sa kaalyadong si Kim Jong-un ng Hilagang Korea na may mga sundalong kasama sa Tynarget na military unit. Sa naturang pagsalakay, ang pangunahing puntirya ay isang bunker sa Kursk kung saan matatagpuan ang mga general ng Hilagang Korea. Ayon sa ulat, ang bunker na ito ay naglalaman ng isang command center at isang communications hub. Malaki ang posibilidad na ito ay isang napakahalagang pasilidad militar na may kakayahang kontrolin ang mga operasyon sa rehiyon. Ang pagkawasak ng pasilidad ay sinasabing resulta ng 15 malalakas na pagsabog mula sa mga missiles, kung saan ginamit ng Ukraine ang 12 Storm Shadow missiles. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na muling ginamit ang ganitong karaming long-range missiles sa isang rehiyon ng Russia mula noong atake sa Bryansk. Ang naturang operasyon, bagamat napakamahal para sa Ukraine, ay isang estratehikong hakbang upang mawasak ang relasyon ng Moscow at Pyongyang, gayon din upang pigilan ang anumang pagtatangka ng counter-offensive ng Russia. Tinatayang umabot sa $24 na milyong ang halaga ng operasyon, ngunit sinugal ng Ukraine ang ganitong kalaking gastos upang maipakita ang kanilang kakayahan laban sa mga kalaban. Sa kasagsagan ng opensiba, iniulat na ang baryo ng Marino ang pinakamalubhang na apektuhan. Ang mga video mula sa lugar ay nagpapakita ng tindi ng pagkasira, ang kawalan ng kakayahan ng Russia na pigilan ang mga ATACMS at Storm Shadow missiles ay nagdulot ng malaking problema para kay Vladimir Putin. Malinaw na ang air defense systems ng Russia ay nagiging hindi na maaasahan. Ang Storm Shadow missiles na ginamit ng Ukraine ay kilala bilang makapangyarihang sandata na kayang sirain ang mga pinatibay na istruktura tulad ng mga underground bunkers. Ang missile na ito, na binuo ng British firm na BAE Systems, ay nilagyan ng 880-pound Royal Ordnance Augmented Charge Warhead na idinisenyo para sa matitinding target. Ang kanilang tagumpay sa Kursk ay isang indikasyon ng kahandaan ng Ukraine na gamitin ang pinaka-advanced na teknolohiya upang makuha ang kalamangan. Ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang mga Sukhoi Su-24 bombers na binago upang maglunsad ng mga high-precision missiles tulad ng Storm Shadow at ang katumbas nitong French-made Scalp Gs. Ang mga eroplanong ito, bagamat matatanda na, ay naging pangunahing kagamitan ng Ukrainian Air Force para sa mga malalalim na pag-atake. Sa patuloy na pagbabago ng estratehiya, nagpakita ang Ukraine ng malaking kakayahan na makipagsabayan sa teknolohikal na aspeto ng labanan, habang gumagamit ang kanilang hukbo ng lokal na gawang mga armas tulad ng rockets, drones at glide bombs. Walang makakatalo sa pagsabog ng Storm Shadow missiles na kayang sirain ang mga nakatagong command bunkers. Sa kabuuan, ang Storm Shadow ay isang simbolo ng pinagsamang lakas ng United Kingdom at France na may kakayahang umabot ng hanggang 250 kilometro. Ang ganitong teknolohiya ang nagbigay ng malaking bentahe sa Ukraine sa kanilang layuning pabagsakin ang estratehikong infrastruktura ng Russia at ipakita ang kanilang determinasyon laban sa agresyon ng Kremlin. Ang Storm Shadow missile ay isang modernong sandata na inilulunsad mula sa isang eroplano. Lumilipad ng halos kasimbilis ng tunog at tumatama sa target gamit ang isang high-explosive warhead. Maaari itong gamitin mula sa iba't ibang uri ng aircraft platforms tulad ng Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, Tornado GR4, Mirage 2000 at Rafale.
Sa kamakailang deployment ng France ng Mirage 2000 fighter jet sa Ukraine, mas lalawak ang kakayahan ng bansa na maglunsad ng Storm Shadow at Scalp missiles laban sa Russia. Ang mga Storm Shadow missiles ay subok na sa iba't ibang digmaan tulad ng Iraq War at interbensyong militar sa Libya na nagpapatunay sa bisa at epektibo nito sa makabagong larangan ng labanan. Ang mga Ukrainians ay mabilis na natututo at bihasa na sa paggamit ng mga missile na ito upang labanan ang mga puwersa ng Russia. Ang Storm Shadow na ginawa ng MBDA ay perpekto para sa pagsira ng mga pinatibay na bunker at depot ng armas na karaniwang ginagamit ng Russia. Bagamat epektibo, ang bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 milyong. Dahil dito, karaniwang bahagi ito ng maingat na pinlanong opensiba na sinasabayan ng mas murang mga drone upang gulatin at ubusin ang depensa ng kalaban. Halimbawa, ginamit ang mga ito upang wasakin ang punong himpilan ng hukbong pandagat ng Russia sa Sevastopol sa Black Sea na nagdulot ng hindi pagiging ligtas ng Crimea para sa hukbong pandagat ng Russia. Ayon kay Justin Crump, isang military analyst at dating opisyal ng British Army, ang Storm Shadow ay napakahusay na sandata para sa Ukraine. Pinipinpoint nito ang mga well-defended na target sa mga sinakop na teritoryo ng Russia, kaya hindi nakapagtatakang aktibong nilalakad ng Kyiv ang pahintulot para gamitin ito sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang pangunahing target ng mga ito ay ang mga airfield kung saan inilulunsad ang mga gliding bombing raids na naging sagabal sa pagsulong ng Ukraine sa frontline. Bagamat sanay na ang mga sundalong Ruso sa ganitong klase ng missiles, kakaiba ang epekto nito sa mga hilagang Koreanong sundalo na sumusuporta sa Russia. Ayon sa mga eksperto, ang mga sundalong ito ay alinman sa magsisilbing pangunahing tulong para sa isang malaking tagumpay ng Russia o magiging simpleng cannon fodder. Sa kasalukuyan, tila mas malamang ang huli. Ang pagdating ng mga hilagang Koreanong sundalo na walang karanasan sa digmaan mula pa noong dekada 1950 ay nakababawas ng presyon para sa Russia na mag-recruit ng sarili nitong mga mamamayan. Gayunpaman, sa harap ng ulat na mahigit 500,000 Ruso na ang namatay o nasugatan mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022, tila limitado ang magiging kontribusyon ng mga sundalo ng Hilagang Korea sa pangmatagalan kahit magpadala pa ang Pyongyang ng hanggang 100,000 sundalo. Ayon sa mga eksperto, hindi ito magdudulot ng makabuluhang pagbabago sa kalagayan ng digmaan. Habang lumalalim ang alyansa ng Pyongyang at Moscow, patuloy ang paghingi ni Volodymyr Zelensky ng karagdagang suporta mula sa kanluran. Pangunahing layunin ng Ukraine na ma-neutralize ang inaasahang counter-attack ng Russia sa rehiyon ng Kursk sa kanlurang bahagi ng Russia. Kasabay nito, patuloy na binobomba ng Russia ang mga lungsod at frontline ng Ukraine gamit ang mga missiles at gliding bombs mula sa malalayong bahagi ng teritoryo nito. Pinapahayag ng Kyiv na ang kawalan ng pahintulot para atakihin ang mga base kung saan inilulunsad ang mga pagsalakay ay parang pakikipagdigma nang nakatali ang isang kamay. Bagamat may sariling programa ang Ukraine para sa long-range drones, limitado ang payload na kayang dalhin ng mga ito at karamihan ay madaling nadedetect at na-intercept. Kaya't itinulak ng Kyiv ang paggamit ng mas mahabang range na missiles tulad ng Storm Shadow. Ang desisyon ng Estados Unidos na payagan ang paggamit ng sariling long-range missiles ay layunin ding suportahan ang pagtatanggol ng Ukraine sa maliit na bahagi ng teritoryo ng Russia na kanilang kontrolado sa Kursk. Sa pahintulot na gamitin ang mga long-range missiles, abot kamay na ng Ukraine ang mga airfield at pangunahing logistic centers sa loob ng teritoryo ng Russia. Bagamat mahal ang operasyon gamit ang Storm Shadow missiles, ito ay nagdudulot ng malalaking epekto. Ang kakayahan nitong tumama sa mga matitibay na istruktura at ang pagiging eksakto ng mga atake nito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa Ukraine. Habang patuloy na umaasa ang Russia sa mga sundalo ng Hilagang Korea, malinaw na ang kalidad ng puwersa, hindi ang dami, ang tunay na magiging mahalaga sa digmaang ito. Matagal nang nananawagan ng Kyiv na pahintulutan ng paggamit ng Western long-range missiles sa loob ng Russia.
dahilan upang mag-ingat ang Moscow sa kanilang mga posisyon. Ilang bomber aircraft at mga pasilidad na sumusuporta sa mga ito ang inilipat ng Russia palayo sa border ng Ukraine, lampas sa saklaw ng Storm Shadow missiles. Gayunpaman, iniulat ng Institute for the Study of War na mayroong tinatayang 225 base militar ng Russia na abot ng saklaw ng mga Storm Shadow missiles mula sa Ukraine, ayon kay Justin Crump ng Sibilin. Habang nag-e-evolve ang mga depensang panghimpapawid ng Russia upang kontrahin ang Storm Shadow threat sa Ukraine, mas mahirap itong magawa kung isasaalang-alang ang lawak ng teritoryo ng Moscow na maaaring maabot ng mga missile. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng komplikasyon sa logistics, command at control at air support ng Russia. Kahit pa ilayo ng Russia ang kanilang mga eroplano mula sa mga border ng Ukraine, magdudulot ito ng pagtaas sa oras at gastos ng bawat sortie patungo sa frontline. Si Matthew Saville ng RUSI ay nagpahayag na ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng isang dilema para sa Russia kung saan dapat ilagay ang kanilang air defense systems. Sa ganitong kalagayan, mas magiging madali para sa mga drone ng Ukraine na makalusot. Gayunpaman, sinabi rin niya na hindi malamang na magbago ang direksyon ng digmaan dahil sa Storm Shadow missiles sapagkat limitado ang supply nito sa Ukraine at kakaunti na rin ang maibibigay ng United Kingdom. Samantala si Vladimir Putin ay naniniwalang ang paggamit ng Storm Shadow missiles ay patunay ng eskalasyon mula sa kanluran. Sinabi niyang hindi magagamit ng mga tropang Ukrainian ang mga long-range missile system nang walang tulong mula sa mga eksperto sa NATO. Idinagdag din niya na umaasa ang Kyiv sa satellite intelligence ng kanluran upang piliin ang kanilang mga target. Gayunpaman, mariing pinabulaanan ni Justin Crump ang pahayag na ito. Sinasabing kung ito'y totoo, dapat sanang mas malinaw itong iniulat ng Russia noong una pa lamang. Habang patuloy ang pag-atake ng Ukraine gamit ang Storm Shadow missiles, nagkakaroon din ng malaking problema ang Russia sa ground offensive nito sa Kursk. 2 assault groups ng Russia na dati nang nabigo sa kanilang counter-attacks ay naipit sa magkahiwalay na mga lokasyon malapit sa Malaya Loknya. Bukod dito, nalaman na ang ilang field commanders sa rehiyon ay nagsinungaling tungkol sa tagumpay ng kanilang mga opensiba, dahilan upang magdulot ng malawakang kalituhan at pagkabigo sa susunod na yugto ng kanilang operasyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng peking impormasyon mula sa mga mababang antas na field commanders na nagsasabing matagumpay nilang na-recapture ang mga baryo ng Pogrebki, Orlovka, Staraya Sorochina at Novaya Sorochina. Ang mga maling ulat na ito ay nagdulot ng maling desisyon sa mataas na pamunuan ng militar ng Russia na nagresulta sa pagkubkob ng daan-daang sundalo sa mga baryo at kawalan ng suporta mula sa Ministry of Defense ng Russia. Sa desperasyon ng mga field commanders na may tama ang kanilang maling ulat, inutusan nila ang paulit-ulit na pag-atake na nagresulta sa mas maraming casualties. Ang ganitong uri ng pagkukulang ay naging karaniwan sa hanay ng mga mabababang antas na opisyal ng Russia na kadalasang nag-uulat ng tagumpay bago pa man maganap ang aktwal na operasyon. Sa kabila ng patuloy na opensiba ng Russia, walang tunay na progreso ang naganap sa rehiyon ng Kursk. Ang kakulangan sa supply ng mga tropa at ang pagkaubos ng mga reserba para sa mga opensiba ay nagdulot ng malawakang kahinaan sa estratehiya ng Russia. Itinatanong ngayon ng mga opisyal ng Russia at ng publiko kung bakit hindi nagpatuloy ang mga nakaplanong counter-offensive ayon sa plano, na nagpapakita ng malalim na problema sa koordinasyon at pamamahala sa kanilang puwersa. Ang mahina at magulong pagpaplano ng ikatlong alon ng counter-offensive ng Russia sa Kursk ay nagdulot ng malalang resulta. Daan-daang sundalo ang naiwan nang walang paraan upang makatakas, habang patuloy na iniulat ng mga komandante ng Russia na kontrolado pa rin nila ang teritoryo. Ang ganitong mga maling ulat ay nagdulot ng malaking kakulangan sa kamalayan sa aktwal na kalagayan ng labanan sa pagitan ng mga mababa at mataas na antas ng pamunuan. Sa kabila ng mahigit 100 araw na labanan sa Kursk, nananatiling mahalaga ang rehiyong ito para sa parehong panig. Ang interes ng buong mundo, lalo na mula nang muling mahalal si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos,
ay nakatuon kung magdudulot ba ng pagbabago ang bagong administrasyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Bagamat iniulat ng ilang media tulad ng The Washington Post na nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Trump at Putin noong Nobyembre 11, parehong hindi kinumpirma ng Kremlin at ng kampo ni Trump ang nasabing usapan. Sa parehong panahon, lumala ang bakbakan sa mga pangunahing larangan ng digmaan sa Donetsk, Zaporizhia at Kursk. Sa pagitan ng Nobyembre 6 at 12, nagkaroon ng malalaking sagupaan na nagdulot ng matitinding pagbabago sa linya ng labanan. Iniulat ng militar ng Ukraine na umabot sa 1,700 hanggang 1,800 ang bilang ng mga sundalong Ruso na namatay noong Nobyembre 10 at 11, ang pinakamasamang record ng casualty sa isang araw. Sa kabila nito, inamin din ng Russia na matindi ang naging kawalan ng mga tropa ng Ukraine, lalo na sa Donetsk, kung saan nanganganib silang maharap sa pagkakahiwalay at pagkubkob. Ang focus ng parehong panig ay nasa Kursk, kung saan ang pangunahing layunin ng Russia ay maitaboy ang lahat ng tropa ng Ukraine mula sa rehiyon bago ang inaugurasyon ni Trump sa Enero 20. Gayunpaman, mahirap abutin ang layuning ito. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent, mula nang simula ng Ukraine ang kanilang opensiba sa Kursk noong Agosto, na-recover na ng Russia ang halos kalahati ng rehiyon. Sa kabila nito, kontrolado pa rin ng Ukraine ang lungsod ng Sudzha at ilan pang mga bayan sa paligid nito. Sa kasalukuyan, ang Kursk ay nananatiling sentro ng tensyon. May 81 bayan sa Sudzha at kontrolado ng Ukraine ang kalahati nito, ayon sa mga eksperto mula sa Institute for the Study of War. Ang pangunahing hamon para sa Ukraine ay ang patuloy na paglusob ng Russia mula sa 3 direksyon patungo sa Malayoloknia, ang pinakamalaking bayan sa hilagang bahagi ng rehiyon. Sa mga nakaraang araw, iniulat na nagdagdag ng mga tropa ang Russia sa timog silangang bahagi ng Sudzha na maaaring layong putulin ang koneksyon ng pangunahing puwersa ng Ukraine sa lungsod patungo sa iba pang bayan tulad ng Guyevo. Ang layuning ito ay malinaw mula sa ulat ng TASS na nagsasabing tinarget ng Russia ang supply line ng Ukraine mula sa border ng Plekvo papunta sa Sudzha. Ang ganitong estratehiya ay naglalagay sa likuran ng puwersa ng Ukraine sa malubhang panganib na pinipilit silang mamili sa pagitan ng pag-atras upang mapanatili ang kanilang lakas o magdepensa upang ubusin ang lakas ng kalaban. Sa kabila ng mga hamon, malinaw sa mga pahayag ni Commander-in-Chief Syrskyi na layunin pa rin ng Ukraine na pahabain at harangin ang pagsulong ng Russia sa Kursk. Iniulat ng Ukraine na may 50,000 sundalo ang Russia sa rehiyon, kabilang ang mga elite forces, na nagdaragdag ng presyon sa hukbo ng Ukraine. Sa parehong oras, ang Donetsk front ay patuloy ding inaatake ng Russia, dahilan upang ang anumang pag-atras ng Ukraine mula sa Sudzha ay maaaring magdulot ng mas malaking krisis sa Donetsk. Habang lumalapit ang Enero 20, layunin ng Ukraine na patatagin ang kanilang linya ng depensa. Ang mabuting balita para sa kanila ay ang pinabilis na tulong mula sa Administrasyong Biden at ang anunsyo ng European Union na magpapadala ng 250,000 artillery shells sa Ukraine ngayong taon. Subalit, kahit maabot nila ang deadline, ang kinabukasan ng digmaan ay nananatiling puno ng kawalang katiyakan. Samantala, inaabangan din ang magiging polisiya ni Trump sa digmaan, ang nominasyon kay Republican Senator Rubio bilang Secretary of State at ang posibleng paghirang kay Mike Waltz bilang tagapayo sa pambansang seguridad ay nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago sa patakaran ng US sa Ukraine. Gayon din, ang pahayag ng Foreign Minister ng Japan, Takeshi Iwaya, na nakikita ang positibong tono ni Putin sa relasyon ng Japan at Russia ay nagpapakita ng mas malawak na implikasyon ng digmaan sa pandaigdigang politika. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusubaybayan ng mundo kung paano huhubugin ng mga susunod na araw ang labanan sa Kursk at ang digmaan sa Ukraine. Ang hinaharap ng rehiyon ay nakasalalay sa estratehiya, tulong mula sa internasyonal na komunidad, at ang patuloy na determinasyon ng parehong panig.